Napaka-supportive niyong mga kaibigan, inis na sambit ni Elias. Naririto muli sila sa gilid ng swimming pool nakaupo, habang ang paa ay nakatampisaw sa pool. Kanina pa siya inaalaska ng mga kaibigan niya. Masakit ba sa puson pare? Natatawang tanong ni Cole. Kung tadyakan kaya kita ngayon. Singhal niya sa kanyang kaibigan. Hay nako Cole, tantanan mo nga si Elias, bad trip pa yan, alam mo na nabitin kagabi. Dagdag pa ni Locke at tumawa ng malakas. Malayo pa lang si Tyron ay nakabusanggot na ang mukha nito, halatang hindi maganda ang gising. Umupo ito sa tabi ni Elias. Bakit ganyan ang mukha mo, para kang natataeng iwan? Litanya ni Elias. Mga siraulo kasi ang mga kaibigan natin. Lang yan nandun na nabitin pa ako. Saad ni Tyron at masamang tinitigan si Cole, Ed at Luke. Wala pa si Styles, dahil natutulog pa ito kasama ni Eve. Pero si Ella at Annika ay naghahanda ng mga pagkain, upang makapag-almusal na sila. Umusog si Tyron upang bumulong kay Elias, ngumisi naman si Elias dahil sa sinabi ng kaibigan. Sabay tumayo ang dalawa, at naglakad patungo sa likuran ng mga kaibigan, at bigla nilang dalawa tinulak ang tatlo sa pool. Pusa! Ang lamig! Sigaw ni Locke at nagmamadaling lumangoy upang umahan. Kainis kayong dalawa, balak nyo ba kaming gawing yelo? Ang aga-aga pa kaya ang lamig ng tubig. Bulyo ni Cole at ngumuso. Bagay lang yan sa inyo mga panira ng gabi. Sabay bigkas ng dalawa. Guys, tama na yan, kakain na. Mahinang tawag ni Annika sa mga lalaki. Habang masaya kumakain ang lahat, ay biglang nakaramdam ng pagkahilo si Eka, bahagyang sumakit rin ang ulo ng babae, kaya napahawak ito sa kanyang ulo. Hey, what's wrong? Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Elias sa asawa, at sabay hawak sa kamay nito. Yes, siguro ay napagod lang ako. Bali walang sagot ni Eka at ngumiti sa asawa. Muli siyang kumain, pero si Elias ay nanatiling nakatitig sa kanya. Kinahapunan ay nagpaalam na ang magkakaibigan, upang umuwi sa kani-kanilang mansion. Nasa kotse na si Elias kasama si Eka, at ang kanilang mga anak. Abala sa pagmamaneho si Elias, si Eka naman ay nasa backseat, katabi ang apat na anak. Tulog na tulog si Annika, pero ang mga anak nila ay gising, at ang iingay ng mga ito. Panak-anakang tumitingin si Elias sa rearview mirror, para silipin ang asawa. Hanggang sa makarating sila sa mansion, 8:00 ng gabi ay tulog pa rin si Eka. Ginhising ito ni Elias, dahil ilang oras na din itong tulog. Sweetie, wake up! Bigkas ng lalaki at marahang inuga si Annika, silang dalawa na lang natira sa sasakyan, dahil bumaba na ang mga paslit. Bigkas ni Eka at unti-unting nagmulat ng kanyang mata. You look pale, are you sure you're okay? Nangangambang tura ni Elias. Yes sweetie, ilang araw din kasi ako napuyat, dahil marami akong trabahong ginawa sa kumpanya. Wika ni Annika, pero ang totoo ay napagod at napuyat siya sa araw-araw na kasusunod niya sa kanyang asawa. Iyon kasi ang gawain niya noong nakaraang taon, at nitong mga nakaraang buwan ang sundan kung saan nagpupunta si Elias, kahit pagod na siya galing sa kumpanya, ay pilit niyang sinusubaybayan ang kanyang asawa. Bababa na sana si Eka sa sasakyan, pero agad siyang biinuhat ni Elias, para tuloy silang bagong kasal. Sa pinto ng mansion nakatayo si Leo, habang nakatingin sa mga magulang niya. Masaya ang bata, dahil maayos na ang kanyang mama, at papa. Oo, bata pa siya pero sa edad niyang 8 taong gulang, ay alam niya may problema ang relasyon ng kanyang mama at papa. Maingat na hakbang ang ginawa ni Elias, paakyat sa hagdan habang karga si Eka. Ang babae naman ay nakakapit sa batok ni Elias, at nakahilig ang ulo nito sa malapad na dibdib ng lalaki. Nang makapasok sila sa kwarto, ay marahan niyang nilapag sa kama si Eka. Thank you, saad ni Eka sa asawa. Magpahinga ka lang sweetie. Ipagluluto kita ng soup, okay ba sayo? Nakangiting ani ni Elias sa babae. Tumango naman si Eka at muling ipinikit ang mata, dahil inaantok na naman siya. 30 minutos bago naluto ang soup na inihanda ni Elias para sa asawa, nilagay niya ito sa isang bowl at nilagay sa tray. Naisipan niyang ipagluto ang asawa ng mainit na soup, dahil naramdaman niya kanina sa kanyang batok na nanlalamig ang palad ng asawa. Naisip niya ay baka nilalamig ito kaya ganon.
Bumalik siya sa kwarto bitbit ang tray, nilapag niya ito sa side table, at naupo sa gilid ng kama. Mahimbing ang tulog ni Annika, hinaplos ni Elias ang noo ni Annika, bahagyang nangunot ang noo niya, dahil may lagnat ang babae. Hinawakan niya ang palad at paa ng asawa, nang lalamig ang mga ito, pero sobrang init ng katawan ng babae. Sweetie, tawag niya sa asawa, nagising naman ito at tipid na ngumiti. Mainit ka, kailangan mo uminom ng gamot. Please higupin mo muna ang soup, para makainom ka ng gamot. Saad ni Elias, tinulungan niyang makaupo si Eka sa kama. At nilagyan ng unan sa likod, bago sumandig sa headboard ng kama. Kinuha niya ang soup sa tray, at siya na ang sumubo kay Eka, inihipan niya ito bago isubo ng tuluyan sa asawa. Bakit ang sweet ng asawa ko? Nakangiting wika ni Eka, at hinaplos ang pisngi ni Elias. Bakit bawal ba ako maging sweet sa magandang asawa ko? Saad ni Elias at sabay kurot sa ilong ni Eka. Nang matapos humigop ng mainit na soup ni Eka, ay pinainom siya ni Elias ng gamot para sa lagnat. Hindi na rin kumain si Eka ng dinner, dahil wala itong gana kumain. 3:00 ng madaling araw, ay nagising si Elias. Naramdaman niya kasing nanganginig ang buong katawan ni Eka, agad siya naupo sa kama at binuksan ang lampshade. Sweetie, tawag niya rito, sobrang init ng babae nang hawakan niya ito. Dadalhin na kita sa hospital. Anas niya, mabilis nagbihis ng V-neck t-shirt si Elias. At tinawag si Edward upang ihanda ang kotse na gagamitin nila. Agad na binuhat ni Elias si Eka, at lumabas ng kwarto. Pagkababa nila sa hagdan, ay sinalubong kaagad sila ni Edward. Boss, ako na ang magmamaneho. Presenta nito sa kanyang amo. Sige, tipid na salita ang lumabas sa bibig ni Elias. Pagkasakay nila sa sasakyan, ay agad pinaandar ni Edward ang kotse. Sa Montenegro Hospital sila dumiretso, agad naman inisikaso ng nurse si Eka. Kamusta ang asawa ko? Nag-aalalang tanong ni Elias sa nurse, na nag-asikaso kay Eka. Okay na po siya, sir, huwag na po kayo mag-alala, tumaas lang ang lagnat niya. Sagot ng nurse at nagpaalam na ito sa kanya. Agad pumasok si Elias sa silid, kung nasaan ang asawa niya. Tulog pa rin si Eka hanggang ngayon, pero hindi na ito mapatla katulad kanina, halos kalabugan ng nerbiyos ang dibdib ni Elias, dahil sa nangyari kay Eka. Nanginginig ang buong katawan nito, at sobrang lamig ng kamay at talampakan nito kanina, labis ang pag-aalala niya para rito. Boss, huwag na po kayo mag-alala, okay na si Ma'am Annika, hintayin na lang natin siya magising, turan ni Edward at sabay tapik sa balikat niya. Nagpaalam si Edward na lalabas lang ito, para bumili na pwede nilang makain. Nakaupo lang si Elias sa isang mahabang couch, habang pinagmamasdan ang mukha ni Annika. Ilang minuto lang ay gumalaw ang daliri nito. Sweetie, tawag niya rito nang magmulat ng mata ang babae. Sweetie, paos na boses ni Eka. Sorry dahil sa akin na istorbo ko pa ang pagpapahinga at tulog mo. Mahinang saad ni Eka sa lalaki. No, kahit kailan hindi ka magiging istorbo sa akin. Mahinahong sambit ni Elias, sabay halik sa likod ng palad ni Eka. Kinabahan ako sa'yo, sweetie, akala ko kung ano nangyayari sa'yo. Labis akong kinain ng pag-aalala ko. Next time kung masama ang pakiramdam mo gisingin mo ako. Okay na ako, sweetie, sorry dahil pinag-alala kita. Hindi na kita ginhising kanina, kasi akala ko kaya ko pero hindi pala. Nakayukong asal ni Eka. Pinagdikit ni Elias ang mga noo nila, habang hawak ang dalawang kamay ni Eka. Promise me huwag kang mawawala sa akin, sweetie, hindi mo naman ako iiwan, diba? Bakit ba ganito ang nararamdaman niya? Puno ng takot ang puso ni Elias ngayon. 6:00 ng umaga na sila lumabas ng hospital. Edward, pwede bang dumaan tayo sa bakery? Namiss ko na kasi kumain ng pandesal. Nakangiting wika ni Eka kay Edward. Medyo maayos naman na ang pakiramdam ni Eka, wala na rin siyang lagnat. Sige Ma'am Annika, sagot ni Edward. Tumigil nga ang sasakyan sa tabi ng daan, sa tapat ng isang bakery, bumaba si Eka at Elias. Abala si Elias sa pakikipag-usap sa tinderang matanda, upang bumili ng pandesal. Si Eka naman ay nakatayo lang nang biglang may sumagi sa kanyang braso, muntik pa siyang matamba, buti na lang ay maagap siyang nahawakan ni Elias. Are you okay, sweetie?
Nakakunot noong tanong niya sa kanyang asawa. May isang lalaki kasi ang bumangga kay Eka, nagjo-jogging ito nakayukong tumatakbo ang lalaki, kaya hindi siya napansin. Hindi na natapos ng lalaki ang sasabihin, nang mapatingin ito sa mukha ni Eka. Aneka ikaw pala, bulalas ng lalaking nasa harapan niya, at sabay tingin kay Elias. Oh, yes siya nga. Seryusong sabi ni Elias, at masamang tingin ang pinukol kay Ford. Hinapit ni Elias si Eka sa baywang papalapit sa kanya, at tumitig kay Ford. Maaga pa lang pero may langaw na. Mahinang wika ni Elias. Sakto lang para marinig ni Ford ang sinabi ni Elias. Kailangan siguro ng spray boss, sandali at kukuha ako. Saad ni Edward at binuksan ang pinto ng driver's seat, at kinuha ang spray alcohol at inspray ito ni Edward sa hangin, pati si Ford ay insprayhan niya rin. Ayan wala ng langaw sir, mabango na fresh in the air, nakikita mo pa ba ang langaw boss? Nakangising sabi ni Edward, alam niya kasing inis na inis ang kanyang boss sa lalaking ito. Hindi na siguro ito langaw, kundi bangaw ang laki masyado. Asal ni Elias. Ganon ba boss pamalo siguro ang katapat niyan, teka nga makakuha nga, at nang madurog ang bangaw na yan. Edward, mariing asal ni Eka, at panangdilatan niya ng mata si Edward. Isa, bilang ni Eka, sige Aneka mauna na ako. Maaga pa lang kasi mainit na. Bigkas ni Ford at sabay kindat kay Eka. Okay, bye Ford. Paalam niya sa lalaki, si Ford naman ay muli nag-umpisang mag-jogging. Nagawa mo pang makipag-ngit-iyan ka sa lalaking yun. Nakasimangot na turan ni Elias. Hey, galit ka ba? Tanong ni Eka kay Elias, at sabay sundot sa tagiliran nito. Oo, pwede ba wag mo kinakausap ang bangaw na iyon? Inis na sambit ni Elias. Fair na, ito naman kinakausap ko lang naman yung tao, napaka-possessive husband naman nito. Oh, yes I'm possessive because you're mine. Wika ni Elias. Nasa sasakyan pa lang sila, ay kinakain na ni Eka yung pandesal na binili nila. Gosh, namiss ko talaga kumain ng pandesal. Mahinang sambit niya. Si Elias naman ay pinagmamasdan lang si Eka habang kumakain, hindi niya mapigilan hindi mapangiti, dahil para itong bata na sabik sa isang cotton candy. Pagkarating nila sa mansyon tulog pa ang mga bata. Ligo lang ako sweetie papasok ako sa opisina. Paalam ni Eka sa asawa. What? No, masama ang pakiramdam mo diba? Bukas ka na lang pumasok sa kumpanya. Hindi pwede marami akong gagawin dun, at isa pa may meeting kami ng mga board member at ni Mr. Gomez. Gaano ba kaimportante ang meeting mo with Mr. Gomez? Ako na lang ang makikipagkita sa kanya. Tumaas ang isang kilay ni Eka, halata talagang ayaw siya nito paalisin. Bakit ba parang lalo itong naging possessive ang asawa niya, simula nung umuwi sila noon galing sa kondo nito? Sweetie maayos na ang pakiramdam ko, don't worry kaya ko na. No, hindi ako papayag kung mapilit ka, ay sasamahan na lang kita. Asal ni Elias. Halika na nga sabay na tayo maligo. Sabay hila ni Eka sa asawa patungo sa hagdan. Parang gusto ko yan. At pilyong ngumiti si Elias. Hoy mister maaga pa. Saway ni Eka sa asawa. Ayaw mo yun makakatikim ka ng hilaw na ano. Iwaw kadiri ang bastos ng bibig mo Elias. Anang ni Aneka. Sinamahan nga ni Elias si Eka sa kumpanya. Habang nakikipag-usap si Eka sa board member, ay tahimik lang si Elias nakaupo sa swivel chair, habang pinagmamasdan ng asawa. Ngayon niya lang nakita ganito kaseryoso ang babae, lalo na sa pakikipag-usap. Ano ang nangyari bakit bumaba ang sales ng kumpanya? Medyo halata sa boses ni Eka ang inis. Binigay kanina sa kanya ni Carissa ang lahat ng kopya ng sales ng kumpanya. Pagkatapos niya ito makita, parang gusto niyang sumabog sa inis. 50% ng sales nila ang nawala. Hindi rin namin alam, nagtataka nga kami kung bakit mabilis ang pagbaba ng sales ng kumpanya. Sagot ni Mr. Thompson ang board director. Napahilot si Eka sa sentido niya, bigla siyang na-stress, ano na lang ang sasabihin niya sa kanyang papa. Nakakahiya, pangako pa naman niya rito, na aalagaan at pananatilihing maganda ang takbo ng kumpanya, pero ngayon parang hindi maganda ang nangyayari. Where is boss? Tanong niya at inikot ang paningin sa buong conference room.
Ang tinukoy niya ang vice president ng kumpanya niya. Hindi ba niya alam na may meeting tayo ngayon, bakit laging wala siya sa tuwing may meeting tayo? Kunot noo na saad ni Eka. Carissa, yes po ma'am. Nariyan ba ang secretary ni boss? Yes po ma'am wait po, at tatawagan ko. Agad na lumabas sa Carissa, at nagmamadaling nagpunta sa opisina ni boss. Bumalik siya sa opisina, kasama ang babaeng sekretarya ni boss. Yes po ma'am. Where is your boss? Tanong ni Eka sa babae. Nagkamot ito ng ulo bago sumagot. Nasa Hong Kong po siya ngayon ma'am. Sagot ng babae. Hong Kong? Seriously anong ginagawa niya roon? God kung kailan may problema ang kumpanya. Nagawa niya pa magbakasyon at magpasarap. Bulalas niya at malakas na hinampas ni Annika ang wooden table sa harapan. Kailangan na siguro palitan ng vice president ng kumpanyang ito. Mukhang pagod na si boss. Asal ni Annika at tumingin sa board member. What do you think? Tanong niya sa mga may edad na lalaki. Nagbulungan ang mga ito, at yung iba ay mukhang sang-ayon sa desisyon niya. Pero may isang lalaki ang hindi yata natuwa sa tinura ni Eka, walang iba si Mr. Kwangko ang daddy ni boss. Hindi pwede yang gusto mo, papalitan mo agad-agad ang anak ko dahil wala lang siya rito. Bakas ang inis sa tinig ng Ginoo. Naririto ka pala Mr. Kwangko, hindi ka man lang nagsasalita. Kamusta na ang dila mo na umid na ba? Basta talaga pagdating sa anak mo ang bilis mo mag-react. Matapang na saad ni Eka sa lalaki. I'm a CEO of this company ako ang masusunod. Turan ni Annika. Oh, iha tumaas yata ang tingin mo sa sarili mo, masyado ka na nagiging mayabang. Nakakalimutan mo na siguro ang tinulong ko sa papa mo noong basura pa lang siya. Kaya wag ka magmalaki sa akin, dahil hindi ka makakarating sa kinatatayuan mo, kung hindi dahil sa akin. Nag-init ang mukha ni Eka dahil sa sinabi ng lalaki, masyadong matabil ang dila nito. Excuse me, hindi ko nakakalimutan yun Mr. Kwangko. Yung basurang tinutukoy mo. Siya ang naging dahilan kung bakit ka naging matayog ngayon hindi ba? Ikaw yata ang nakakalimot dahil kay Papa ay nagkaroon ka ng sariling kumpanya. Sapat na sigurong kabayaran yun ni Papa sa lahat ng itinulong mo sa kanya noon. Kung tutuusin ay hindi na dapat naririto ang anak mo, dahil meron na kayong sariling negosyo, pero dahil may utang na loob sa iyo si Papa, kaya tinanggap niya ang anak mo, para magtrabaho sa kumpanyang ito. I warn you Mr. Kwangko never to insult my father in front of the board member, understand? Mahabang litanya ni Eka, nang inag ang kalamnan ng matandang lalaki, dahil sa natanggap na salita mula kay Annika. The meeting is over. Nagtayuan naman ang mga tao sa loob, at sabay-sabay yumuko sa babae. Naglabasan na ang mga lalaki, pero si Mr. Kwangko ay nanatiling nakatayo. You can't do this to my son Annika. Matigas na saad ng lalaki. I'm sorry Mr. Kwangko, pero ang pinakaayaw ko sa lahat, ay yung natutulog sa kangkungan. Nasaan ang anak mo? May problema ang kumpanya, pero siya nagawa niya pa magliwaliw. You can go now Mr. Kwangko, bumalik ka na lamang sa kumpanya mo. You will pay for this Annika. Mariing saad ng matanda, at tumalikod na upang lumabas ng conference room. Crush ko na ang CEO ng kumpanyang ito, pwede ko bang maligawan? Nakangiting wika ni Elias at Comandat, at yamakap sa baywang niya at hinalikan si Eka sa noo. Ang galing mo sweetie, bulong niya sa tainga ng babae. Naglalambangan ang dalawa nang pumasok si Carissa sa pinto, at mahinang kumatok. Ma'am Annika. Agaw sa atensyon niya sa dalawa. Lumingon si Annika. Tumawag po ang secretary ni Mr. Gomez, na papunta na po sila sa place, kung saan kayo magkikita. Thank you Carissa, pakisabi papunta na rin ako. Sasamahan mo pa ba ako? Tanong niya sa asawa. Of course baka pogi yung kamiting mo at ma-inlove ka pa. Bumungis-ngis si Eka, at mabilis na humulik sa labi ni Elias. Ang possessive mo, sabay kurot sa pisngi ni Elias. Syempre ang ganda mo eh. Pahabol ni Elias sabay kuha sa bag ni Eka, na nakapatong sa black wooden table. Magkahawak sila ng kamay nang lumabas sa conference room. Hindi naman mapigilan ng mga kababaihang mapatingin kay Elias. Lahat sila ay kinikilig at nakakaramdam ng inggit kay Eka, sino ba naman hindi may inggit gwapo, at bilyonaryo ang asawa nito.
Grabe ang gwapo talaga ni Sir Elias, sana araw-araw siya magpunta rito, para naman laging maganda ang araw ko, at busog pa ang mga mata ko. Kinikilig na saad ng isang babae. May amnesia ka ba girl, asawa yan ng boss natin, nakakalimutan mo yata. Maghanap ka ng ibang lalandiin wag yang si Sir Elias, kung ayaw mo mas isanti, Tal Andy. Tura ng isang bading. Napangisi naman si Eka dahil sa mga narinig, hindi naman siya ganoon kababaw, para sisantihin ang mga babaeng empleyadong humahanga sa lalaking mahal niya. Natural na yun dahil gwapo naman talaga ang asawa niya. Pagkaabos nila sa elevator, naglalakad sila sa lobby palabas ng kumpanya, nang biglang sumulpot kung saan si Gray, ang kaibigan ni Annika. Oy bati na pala kayo, totoo na yan. Nakangiting wika ng lalaki, at sabay tumungo kay Elias. Yes, ikaw may kailangan ka ba sa asawa ko? Masungit na saad ni Elias. Meron sana kaso mukhang may pupuntahan kayo. Gray said. I know kung bakit ka nandito, about ba ito sa business proposal mo? Ani ni Eka. Yup, let's go sumama ka sa amin may proposal din ako sayo. Sambit ni Eka at nagpatuloy sa paglalakad. What isasama mo yang makulat mo na kaibigan? Nakasimangot na turan ni Elias. Bakit pare may problema ka ba sa akin? Maangas na sabi ni Gray. Nakakamatay na tingin ang pinukol ni Elias kay Gray. Sabi ko nga may problema ka sa akin. Tatawa-tawang sambit ni Gray, at sabay nagkamot ng ulo. Come on sweetie he is my friend, kilala mo naman yan si Gray. Saway ni Eka sa asawa nito, dahil kulang na lang ay tunawi ni Elias sa titig si Gray. Let's go guys I have a meeting with Mr. Gomez, baka mahuli pa ako nakakahiya sa tao. Sumakay si Elias at Eka sa backseat, pero si Gray ay nasa labas pa rin. Binuksan ni Elias ang bintana ng sasakyan niya. O ano pa ang hinihintay mo dyan, ikaw magmaneho. Saad ni Elias at sabay hagis ng susi ng kotse niya, nasalo naman ito ni Gray. What? Why me? Maang natanong nito. Sasama ka diba, so ikaw mag-drive. Nakangising wika ni Elias. Ginawa pa akong driver sa gwapo kong ta. Bulong ni Gray at umiling-iling. Ang sama mo sa kaibigan ko. Sabay hampas ni Annika sa braso ni Elias. Nang makarating sila sa isang mamahaling restaurant, sa pinto pa lang ay sinalubong na sila ng isang petit na babae. Nakasuot ito ng makapal na salamin, at parang manang ito sa suot niyang damit. Biglang napangiti si Eka, dahil ganitong-ganito siya noon magbihis, at pamorma noong mga panahong nag-uumpisa siyang magtrabaho kay Elias. Good morning Miss Falcon Mr. Gomez is waiting for you. Malumanay na saad nito, napatingin naman ang babae sa gawing likod ni Eka, nanlaki ang mata nito nang makita si Gray. Are you okay miss? Tanong ni Eka. Yes ma'am this way po. Nauutol na sambit ng babae. Nang makarating sila sa table, kung nasaan ang lalaking kamiting ni Eka, ay agad ito tumayo at nakipagkamay. Guwapo ang lalaki nagtataka lamang siya kung bakit ito ang kakausapin niya. Kilala niya na si Mr. Gomez may edad na ito, na-meet niya na ito isang beses noong birthday ng kanyang papa. Siya po si Mr. Clayton Gomez, anak ni Mr. Justin Gomez, may bigla ang lakad po kasi, kaya siya muna ang makakausap mo. Muling saad ng babaeng secretary. Umupo ang lalaki at inalok silang maupo rin. May mga bodyguard ka palang kasama Miss Falcon. Nakangising tura ni Clayton, hindi naman nagustuhan ni Elias ang sinabi ng lalaki, ang gwapo naman niyang bodyguard. Correction, I'm Elias Falcon I'm her husband. Iritang sabat nito. Oh, I'm sorry I'm bad hindi ko alam. Mukhang senseryo naman ang paghingi ng paumanhin ni Clayton. Nag-umpisa na mag-usap si Eka at Clayton, about sa negosyong gustong ipatayo ni Mr. Gomez sa lupain ng kanyang ama sa Laguna. Balak sana nila ito tayuan ng isang pabrika, na gawaan ng mga tela. Malaki ang lupain na iyon, at walang balak na ibinta ng papa ni Eka. Gusto sana ito bilihin ng Gomez Corporation. Ngunit tumanggi si Mr. David Diaz. Kaya napagkasunduan nila na upahan na lamang iyon, at buwan-buwan ay magbabayad ang Gomez sa kumpanya nila Annika. Abala sa pag-uusap si Eka at Clayton, pero ang secretary ni Clayton ay parang hindi mapakali sa upuan. Miss Santibanez, are you alright? Kanina ka pa hindi mapakali sa inuupuan mo. Turan ni Clayton. Yes sir.
Tipid na sagot nito at umupo ng tuwid. Si Gray naman ay nawiwarduhan rin sa babae, nginingitian niya ito pero umiiwas ng tingin, at pinagkukunutin siya ng noo nito. Madalas ay nahuhuli niya ang masamang titig ng babae sa kanya. Maganda ang babae, ngunit dahil sa suot nitong makapal na salamin, ay natatakpan ang kagandahan nito. Nang matapos mag-usap si Eka at Clayton, ay nagkamay silang dalawa. Nagpaalam na si Clayton na aalis na sila, dahil may lunch date pa ito sa kanyang girlfriend. Yumuko din ang secretary, para magbigay galang kay Annika. Thank you po Ma'am Annika, lahat ng pinag-usapan niyo ni Mr. Clayton ay makakarating sa kanyang ama. Wika ng babae at sumunod na kay Clayton. Si Gray naman ay nanatiling nakaupo at malalim ang iniisip. So ano, payag ka ba? Wika ni Eka sa kaibigan. Seriously Annika, kukunin mo ako bilang isang vice president ng kumpanya mo. Hindi makapaniwalang wika ni Gray. Yes, why not? You're my friend at mapagkakatiwalaan kita. At isa pa yung negosyo na inaalok mo sa akin, ay pwede mo na iyon simulan, at tutulungan ka pa ni Elias, di ba sweetie? What? No. Nakasimangot na saad nito. Ito naman bakit ba ganyan ka kay Gray? Sabay hampas niya sa braso ng asawa, at humalukip-kap na kunwari ay nagtatampo siya. Fine. Yun na lang nasabi ni Elias, kesa naman hindi siya pansinin ng kanyang asawa. Thank you dude, promise magiging matalik tayong magkaibigan. Nakangising sabi ni Gray. Asa, honest ni Elias, tumawa naman ng malakas si Gray. Si Gray ay anak ni Mr. Carl Croxell, na mula sa mayayamang angkan. Pero dahil sa katigasan ng ulo niya, at medyo pasaway siya ay pinalayas siya ng kanyang ama sa kanilang mansion. Kinuha din ng kanyang ama ang lahat ng sasakyan niya, pati ang pera sa bank account niya ay naka-hold, kaya wala siyang magastos na pera ngayon. Pero kahit ganoon ay masipag ang lalaki, gumagawa ito ng paraan para makapagpatayo ng sariling negosyo. Gusto niyang ipakita sa kanyang ama at mga kapatid niya, na kaya niyang umangat mag-isa na walang tulong na mula sa pamilya niya. Palibhasa ay anak si Gray sa labas ng kanyang ama, kaya'y ganito na lamang siya nito itroto, pakiramdam niya ay hindi siya mahal ng kanyang ama. Nang matapos sila kumain ng tanghalian, ay bumalik si Eka at Elias sa kumpanya, kasama pa rin nila si Gray. Sweetie, bibisita lang ako sa Falcon Company, pero babalik ka agad ako mamayang alas 5, wait for me here okay? Saad ni Elias sa babae. Okay sweetie. Sabay halik ni Eka sa labi ni Elias. I love you sweetie. Muling sambit ni Eka. My heart is all yours. Nakangiting sagot ni Elias. Lumapad ang ngiti ng labi ni Eka, at sa pagkakataon nito ay si Elias ang humalik sa kanya. Aray, sumakit bigla ang mata ko, I need a doctor. Umaaktong sabi ni Gray, habang hawak ang magkabilang mata nito. Sabay batok ni Elias sa lalaki. Bantayan mo ang asawa ko. Saad ni Elias bago tumalikod. Abat loko din talaga ang asawa mo, kanina ginawa akong driver, ngayon naman bodyguard mo aba matindi. Tumawa naman si Eka sa tinuran ng kaibigan. Pagpasensyahan mo na si Elias, mabait naman siya, tura ni Annika. Oo mabait yun nga lang madalas inaatake ng sapak niya. Natatawang biro ni Gray. Halika na nga at ipapakilala kita sa mga board members. Sabay hila niya kay Gray papasok ng elevator.